Muling nagparamdam si Leandro Leviste, ang Batangas representative na tinaguri ang Crying Leandro matapos ang ilang linggong pananahimik mula nang ma-announce ang kanyang world tour. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo. Una, nagpost si Leviste ng update sa Facebook kung saan sinabi niya, malapit na ang Season 2. Kung anuman yung Season 2 na yan, walang ibinigay na clue ang kontrobersyal na kongresista mula Batangas na sinisingil umano ng Department of Energy ng 24 billion peso penalty para sa isa sa kanyang solar companies na inuugnay sa mga cronies noong panahon ni Rodrigo Duterte. Not yet. We've issued termination letters and demand letters also. And so far, walang bayad. So since there was no compliance with our demand, then we have forwarded the issue to the Ombudsman and to the DOJ also. Pero hanggang ngayon, mukhang hindi pa rin settled ang bayaring ito. Pero imbes na pag-usapan ang multang bilyon-bilyon, may bagong update ang anak ni Senator Loren Legarda at ng convicted former Batangas Governor na si Antonio Leviste. Masaya niyang inanunsyo na nabili na niya ang historic na bahay sa Wilhelmsfeld, Germany, kung saan nanirahan ang pambansang bayani na si Jose Rizal noong 1886. Doon isinulat ni Rizal ang mga huling kabanata ng Noli Me Tangere. Ayon kay Leviste, layunin daw niyang ma-preserve ang property bilang bahagi ng pagtataguyod ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero ang pinagtataka ng ilang netizens, parang unang binanggit ni Loren Legarda ang pagbili ng Wilhelmsfeld property noong nakaraang taon. Sa katunayan, may video pa ang senadora kung saan teary-eyed siya dahil na-touch daw siya sa kwento ni Rizal sa Germany. This was the house where Dr. Jose Rizal stayed in Wilhelmsfeld, in Germany. Dr. Jose Rizal, our national hero, walked your streets. I'm touched by the story. Sa description pa nga ng People Asia, malinaw na nakasaad na Senator Loren Legarda is purchasing the house in Wilhelmsfeld, Germany. Kaya may ilang Pinoy netizens ang nagbubulong ng isang mabigat na paratang money laundering daw. Hindi kami ang nagsabi niyan. I am proud to announce that I am, with my lawyer in charge, tirelessly trying to secure it for the Filipino people, repurposing it as a Centro Rizal to be a permanent cultural and learning space for Filipino-German exchange. And as I speak, my lawyer is here communicating with our German lawyer. I should be able to process the sale this month, before the birthday of Dr. Jose Rizal. O di ba? Malinaw na yung purchase o pagbili ni Senator Legarda ay yung buwan mismo na sinabi niya yung kanyang announcement last year. Well, it's historical. It's where Rizal wrote the last chapter of the Noli Me Tangere. It's a beautiful brick house overlooking the meadows, and Rizal dreamed and wrote there. It was his home for at least 6 months in Germany when he was studying ophthalmology in Heidelberg, the neighboring capital. That's belong to the Filipino people, so we will purchase it and I will open it to the Filipinos and to the world. Ang tanong, anong money laundering? Ibig bang sabihin nito na ginagamit ang anak bilang financial conduit ng mga magulang? Nagtatanong lang naman dahil nga biglang nauso ang chismis tungkol sa money laundering lately. At take note rin na ayon kay former Manila Mayor and former Deputy Speaker Lito Atienza, super involved daw si Senator Loren sa pagkuha ng prangkisa para sa solar firm ng kanyang anak. Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami.
Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Ayon pa mismo kay Atienza sa isang bombshell interview, may alok pa umanong padulas na tinanggihan daw niya dahil na-insulto siya. Senator Legarda violated that provision then. Because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testigo, si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna, Dario. I have better things to do than listen to you. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, huwag mong daanin sa ganyang klaseng usapan ng kaibigan ko si Lito. He hates corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan. Wonderful yan. Pero alam naman ng marami na si Leviste ay naging bilyonaryo sa napakaikling panahon, lalo na matapos ang mga government contracts na naaprubahan noong administrasyon ni Rodrigo Duterte. At kung may bilyones ka na galing sa ganitong sistema, saan mo nga ba dadalhin ang pera? Magkano yung presyo ng bentahan sa Koreano? Magkano ay binayad ng Meralco? Magkano ang kinita nila so far sa prangkisa ng korporasyong yun? Hindi na kailangan ng question ni Leandro Leviste ngayon. Una, congressman na rin siya. Pangalawa, Siyempre sa mga property sa ibang bansa, tulad ng bahay kung saan tumira si Jose Rizal sa Germany. Ang tanong na lang, kung buhay pa si Rizal ngayon, ano kaya ang masasabi niya? Baka nga kung maaari lang umiikot na siya sa kanyang libingan. May he rest in peace.